Maingay ang Maynila, busina, tao, ilaw. Pero sa loob na malit na condo unit ni Leia, tahimik. Yung klaseng tahimik na mas maingay pa sa ingay na labas. Nakaupo siya sa kama, hawak ang cellphone. Scroll, swipe, scroll. Wala na bang matiniw dito? Bulong niya. 3 buwan na mula na makipaghiwalay siya. At sa totoo lang, hindi siya naghahanap ng love. Ang gusto niya lang, may makausap. Pinuksan niya ang dating app. Swipe left, swipe left, swipe. Tumigil siya. Isang profile. Ellie. Walang apelyido. Simple lang ang picture. Hindi standout. Pero may kakaiba. Parang familiar. Bio. Mas okay ang tahimik kesa peke. Napakunot na si Leia. Ang simple naman. Pero nag-swipe siya. Match. Agad. At mas nakakagulat. That message. Hi. From Ellie. Ngumiti si Leia. Hi. Sagot niya. Typing. Hindi ka mukhang mahilig sa small talk. Napahinto siya. Ikaw din. Good. Sabi ni Ellie. Pero hindi awkward. Sa ganitong punto, karamihan sa dating apps na matay ang usapan, pero sa kanila, hindi. So, bakit ka nandito? Tanong ni Leia. Ikaw muna, sabi ni Ellie. Bored? Sabi ni Leia. Same, sabi naman ni Ellie. Pero hindi lang bored. Napakanot na si Leia. Ano pa? Matagal pa ako sumugod sa Ellie. May hinahanap. Dumipas ang mga araw, hindi sila buong araw nagkausap. Pero tuwing gabi, nandyan siya. Consistent. Kumain ka na? Tanong ni Ellie. Oo, ikaw? Sagot naman ni Leia. Hindi pa, sagot ni Ellie. Bakit? Busy, sagot ni Ellie. Sa pag-aalala, sagot ni Ellie. Pero impes na matakot, lalo siyang nahook. Isang gabi, magkita tayo, sabi ni Leia. Tahimik, 5 minutes, 10 minutes. Ayaw mo? Tanong ulit niya. Pwede, sabi ni Ellie. Kinabukasan, nagkita sila. Isang cafe sa Ermita. Baga dumating si Leia, kinakabahan. Hindi niya alam kung bakit. Leia, napalingon siya. Isang lalaki, si Ellie. At oo, pareho siya sa picture. Para may isang bagay na hindi mapaliwanag. Para hindi siya bagay sa paligid. Para hindi siya kasali sa mundo. Habang nag-uusap sila, napansin ni Leia, hindi tumitingin si Ellie sa ibang tao. Parang wala siyang awareness sa paligid. Pag-uwi, hindi siya mapakali. Hindi siya takot, pero may mali. Kinabukasan, nag-message siya sa kaibigan niya si Mika. Sent pic, sabi ni Mika. Sinend niya. Matagal bago nag-reply. Wait, sabi ni Mika. Bakit? Tanong ni Leia. Saan mo nakuha to? Tanong ni Mika. Kilala ko siya. At doon, bumagsak ang unang piraso ng katotohanan. Patay na siya. Hindi naniwala si Leia. Siyempre hindi. Kasi nakita niya. Nakausap niya. Nawakan niya halos. Pero nang pumunta siya sa cafe at pinanood ang CCTV, siya lang. Pag-isa. Nakikipag-usap sa wala. At doon, nagsimula ang mas malaking tanong. Gusto ba si Ellie? O si Leia ang may problema? O may ibang nangyayari? Hanggang sa, bumalik siya sa lugar kung saan nagsimula lahat. University, library. At doon, unti-unti bumalik ang alaala. Si Ellie, hindi niya lang pala nakilala sa app. Nakilala niya ito dati. Tahimik, mabait, totoo. At may isang bagay na sinabi ito noon,
na ngayon lang nag-make sense. Gusto ko lang may makaalala sa akin. Nangamatay si Ellie. Pinili ni Leia na kalimutan siya. Hindi dahil sa wala siyang pakialam, kundi dahil mas madaling mabuhay kapag wala kang dinadalang bigat. At dahil doon, parang nabura si Ellie, hindi lang sa kanya, kundi sa mundo. Nang maalala siya ni Leia, bumalik siya. Sa chat, sa date, sa realidad, pero huli na, hindi na ako nandito. At doon, tuloy siya nawala, hindi dahil patay na siya, kundi dahil ngayon lang siya naalala. At minsan, ang pag-alala, hindi sapat para ibalik ang isang tao. Sa gabi, minsan nararamdaman pa rin ni Leia na may kausap siya dati. Na may taong naghintay. At sa dating app, may profile pa rin minsan. Walang pangalan, walang mukha, at isang bio lang. Mas okay ang tahimik kaysa peke. Pero kapag tinap mo, wala na. Parang hindi siya kailanman nag-exist.